Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat at muli po tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. I-continue po natin yung ating topic for this month of January, which is embarking on the life's new journey. So bago po ang lahat, tayo muna ay mag-pray sa Panginoon. Hallelujah, Lord, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Tunay na ikaw ay napakabuti sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy na makakapagpalakas, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. At as we start, Lord God, ang panibagong taon, salamat sa patuloy mong pagsama, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan po. So, yung topic po natin ngayong gabi is about embarking on life's new journey. So, yung text po natin is makikita natin sa Joshua 1 verse 1 to 3. Sabi po dito, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aide, Moses, my servant, is dead. Now then, you all these people, get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. I will give you every place where you set your foot as I promised to Moses. So, yan po yung ating text ngayong gabi. So, bago po ang lahat, tatanungin ko po muna kayo, kamusta po ang umpisa ng inyong buwan? So, meron na nga po ba tayong mga encounters ngayon na nag-uumpisa ang panibagong taon sa buhay natin, wherein marami tayong bagay na ine-expect from the Lord. Tama po ba? May mga bagay po tayong inaasahan na mga bagong bagay, mga bagong himala na patuloy na kung saan ay makikita natin ang Panginoong Hesukristo ay merong gagawin sa buhay ng bawat isa sa atin. At sa topic po natin ng ngayong gabi, sabi po dito, what to do as we embark on life's new journey. So, 3 bagay lamang po yung gusto kong i-share sa inyo kung paano po tayo mag-start ng journey natin sa panibagong taon, panibagong takbuhin, at mga panibagong gawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin at sa mga panibagong bagay na haharapin pa natin. So sabi po dito una is we need to proclaim and remember the covenant of the Lord. So mahalaga po na sa buhay po ng bawat isa sa atin, lagi nating alalahanin, lagi nating itanim sa ating mga puso ng Panginoong Hesukristo po ay meron po siyang mga bagay na ipinangako sa buhay ng bawat isa sa atin. Though may mga cycle sa buhay natin minsan na umpisa pa lang pero hindi na maganda, pero we should always remember na ang Panginoong Hesukristo ay mayroong covenant sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi nga po dito sa text natin sa Joshua 1 verse 3, I will give you every place where you set your foot as I promised to Moses. Because God says na kung ano yung tapakan natin, ito ay pagkakaloob sa atin ng Panginoon. Kung mababasa po natin dito sa page na ito, it is not conditional transaction with an expired date. Yung salita ng Diyos, wala po yung expiration. Yung pangako ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin, walang expiration. It is valid, everlasting, and so when you remember the covenant and proclaim the covenant, you go to find what is absolute variable. Kailangan nating alalahanin, kailangan nating i-proclaim yung mga pangako ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Nang sa ganon, hindi natin makalimutan yung absolute variables. So, pag sinabi pong absolute variables, yung mga bagay na kung ano yung pinakamahalaga at hindi yun magbabago sa buhay natin at walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. So, anumang seasons ng buhay natin, anumang pinagdadaanan natin, si Lord lang yung hindi nang iiwan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi sabi po, Jesus Christ, He is absolute variable. So walang ibang mahalaga at importante sa buhay ng bawat isa sa atin kundi ang Panginoong Hesukristo. Kung babalikan po natin yung mga nangyari nung nakaraang taon sa buhay ng bawat isa sa atin, makikita po natin na yung paglilingkod ng bawat isa sa atin, yung mga time na kinonsume natin sa paglilingkod natin sa Panginoon, is hindi po siya nawalan ng
saysay. Kung hindi sa kabila po nung lahat nung ginagawa natin sa Panginoon, do tayo ay napapagod, minsan nandun pa rin na ang Panginoon nagsusupply ng panibagong kalakasan and nakakaranas din tayo ng mga bagong pagpapala at gawa ng Panginoon na bunga ng pagpapagal natin sa Kanya. Sabi po dito, remember the covenant of the Lord in the book of Joshua, where people are willing to take over and conquer. So, kailangan tayong mga Kristiyano, nandun yung willingness natin to take over and to conquer. Hindi pwedeng ingat na ingat tayo or meron tayong meron tayong mine-maintain. 'Di ba? Hindi pwedeng laging naka-survival mode lang. Ang gusto ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin is i-conquer natin yung promised land, ilaban natin yung mga pangarap na ibinigay ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Tama po ba? So, not to be fainted heart, but to be worship warrior, and the Lord be radical to take the promised land. So, yun po. Kailangan hindi tayo mapanghinaan ng loob. Kailangan laging malakas yung ating loob kasi ang Lord meron siyang pangako sa buhay ng bawat isa sa atin. And sabi po dito, nabanggit yung about being a worship warrior kasi mahalaga na ano man yung suliranin na kinakaharap natin kasi may mga bagay na mahirap umpisahan kagaya nung taon na ito, panibagong umpisa, panibagong pangarap na kung saan mga panibagong bagay na tinatanaw natin. At alam niyo po, yung pagsamba sa Panginoong Hesukristo, ito ay isang magandang sandata para dun sa mga bagay na kakaharapin natin. Kasi po, sabi po dito, kailangan ang isang Kristiyano everyday ng kanyang buhay. Ang kanyang meal is yung pagsamba sa Panginoong Hesukristo. Even meditating the Word of God, praying, and worshiping. So, yun po. So, yung pangalawa po natin, sabi po dito is, we need to get ready to cross the path. So, handa po ba tayo? Kaya po ba nating tumawid? Kaya po ba nating humakbang patungo dun sa daan na pinapatahak sa atin ng Panginoong Hesukristo? Or kagaya pa rin dati tayo yung mga painted heart na Kristiyano. Pero sabi po doon, kailangan maging malakas yung ating loob kasi hindi mo makikita, hindi natin makikita yung mga bagong bagay na isineset ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin kung mananatili tayo dun sa ating comfort zone at hindi tayo magdi-decide na humakbang. So sabi po dun sa pangalawa, we need to get ready to cross the path. Sabi po dun sa text pa rin natin sa verse 2, Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give them to the Israelites. So makikita natin dito yung word na get ready to cross. So kailangan ang isang Kristiyano na gustong makaranas ng mga panibagong gawa at himala ng Panginoon sa kanyang buhay, dapat handa tayo na tumawid. Handa tayo na pumunta dun sa handa tayong dumaan dun sa daan na pinapadaanan sa atin ng Panginoong Hesukristo para makita natin kung ano yung isineset ng Lord para sa buhay ng bawat isa sa atin. Do minsan iisipin natin na Lord, nakakatakot, Lord, mahirap, pero sabi naman sa Bible na hindi espiritu ng kaduwagan yung ibinigay sa atin ng Panginoong Hesukristo, kundi ang ibinigay sa atin ng Panginoon is yung katapangan. At alam naman natin na in every journey ng buhay ng bawat isa sa atin, in every season, kasama natin ang Panginoong Hesukristo, hindi niya tayo iiwan. So, ang kailangan lang natin is maging handa. So, paano ba natin gagawing handa yung mga sarili natin in crossing our path? So, mahalaga po dito na yung relationship natin sa Panginoon is patuloy nating pag-igtingin. Yung ating prayer life, kung naging malamig tayo sa pananalangin natin ng mga nakaraang taon, kailangan panibagong taon, panibagong pananaw, at panibagong way ng pananalangin sa Panginoon. Kung dati 3 times a day, breakfast, lunch, dinner. Di po, biro lang. Di po ba? Kung hindi dapat, yung ating prayer life,
maging consistent na ngayong taon. Kasi nagde-desire tayo ng mga maraming bagay na gagawin ng Lord sa buhay natin. Paano makakagawa si Lord kung dun lang sa prayer life natin is hindi natin magawa on daily basis, hindi po ba? And pangalawa po, to keep us ready, kailangan din po ay we are equipped by the Word of God. Kailangan alam natin yung salita ng Panginoong Hesukristo. Kasi hindi natin alam kung ano yung magiging encounter natin. And sabi nga po doon, mahalaga na nagbabasa tayo ng salita ng Diyos kasi sa time na nanghihina tayo, sabi nga po, mabuti yung iba na meron silang na pagsasabihan kung sila ay nanghihina na. At alam niyo po, pinaka the best na pagsabihan when we experience na nanghihina na tayo ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At sa pamamagitan po ng pagbabasa ng kanyang salita, doon po tayo pagpalakas, hindi lang po yung ating spiritual, kung hindi po parang nabuboost yung ating kalooban na sige, ilalaban ko to, do mahirap, do nakakatakot, pero dahil alam mo yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, alam mo yung mga nakapaloob sa salita ng Diyos, yung takot mo is mapapalitan ng confidence na kahit anong gawin mo, kahit saan path ka mag-cross, 'di ba? Kasama natin ang Panginoong Hesukristo. Kahit nga po tumawid pa tayo sa Jordan River, 'di ba? Makikita pa rin natin na ang Lord ay kasama natin at kailanman siya ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. And lastly po is we need to possess the promised land. Kailangan nating angkinin yung lupang pangako ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi sabi po sa verse 3, I will give you every place where you set your foot as I promised to Moses. Minsan po makaka-encounter pa tayo na, kay Moses lang naman ipinangako, hindi ako kadamay dyan. Pero kagaya nga po nung lagi nating sinasabi na ang Panginoong na pinaglilingkuran natin noon at ngayon, siya yung same God, kung paano siya nag-perform ng mga miracles nung unang panahon, kaya pa rin i-perform yun ng Panginoon dahil siya yung Diyos na hindi nagbabago. So kagaya ng kanyang mga pangako, hindi lang naman po ito ipinangako sa isang tao, kung hindi ito ay ipinangako dun sa mga tao na kung saan kumikilala sa Panginoong Hesukristo. So sabi po dito, hindi dapat ang isang Kristiyano ay puro pangarap lang. Sabi po dito, we have to work, we have to do something. When we possess the promised land of God, the Lord is teaching us something. So, hindi lang natin pwedeng sabihin na gusto ko tong pangako ni Lord, pangahawakan ko yung pangako ni Lord. Kung hindi, dapat makita din natin yung bagay na itinuturo ng Panginoong Hesukristo sa buhay natin as we possess the promised land. Kung makikita po natin, hindi naging madali yung journey ng mga Israelita patungo po dun sa promised land. Marami silang na-encounters, madaming nagmurmuring, pero sabi po dito, kailangan tayong sa modernong panahon natin ngayon, kung ano man yung mga experiences natin, we have to give praise to God. Kasi sabi po dito, when we give praise, we are giving birth to our breakthroughs. So kung gusto nating makaranas ng breakthrough ng Panginoon, kung gusto nating makarating dun sa lupang pangako ng Panginoon, dapat matutunan nating sumamba sa Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Kasi sabi po dito, when we give praise to God in difficult times, praise gives God the throne to sit on. So sa pamamagitan ng ating papuri, binibigyan natin ng espasyo ang Panginoon dun sa gitna ng difficulties natin, dun sa gitna ng nararanasan natin. Kaya sabi po dito, kaya kahit anong pinagdadaanan natin, kailangan nating magpuri kasi sabi po, God says, He inhabits in our praises. Lord, di ba? Pwede naman nating hingin kay Lord na, Lord, sit on my problems. Tama po ba? Sit on my trails, sit on my loneliness, sit on my complex emotion. At ang kailangan natin gawin is, we have to allow the Lord na siya yung maghari sa buhay at sa puso ng bawat isa sa atin.
Kaya kahit nanggugulo yung diablo, nanggugulo yung demonyo, di ba? Minsan nenervyusin tayo. Pero when we feel that, kailangan magpuri tayo sa Panginoon. Kasi through our worship, through our praise, He spills something supernatural. Tama po ba? The Lord is spilling miracles, spills healing. In everything we do, we must possess the promised land. So let the Lord sit on our problem, cause complaining draws the demon, just like written in the Bible. When they keep complaining, the snake are crawling. Yan, nabubulol na. Crawling all over the wilderness, and the devil will keep on whistling to you. So, ayan po. Ganyan ang ugali ng diablo, na kapag halimbawa, pinanghawakan mo at tinanaw mo na makakarating ka dun sa lupang pangako ng Panginoon, hindi magiging easy yung path. Dadaan ka sa lugar na kung saan may disyerto, may tagtuyot, at di ba sa disyerto merong mga ahas, may mga kung anong hayop na pwedeng makapag-risk dun sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero sabi po dito, kailangan during that times, difficult times na na-experience natin yung bagay na yon is hindi tayo mag-murmuring. Bagkus ang kailangan natin gawin is we have to praise God. Kasi di ba, kagaya nung sinabi ko po kanina, that praising God gives God a throne to sit on sa buhay ng bawat isa sa atin. So, kung may mga Kristiyano pa ring reklamador sa panahon ngayon, ay yun nga po, sabi ko nga po sa sarili ko, yung pagiging reklamador, kailangan na yang tapusin, kailangan na yang tigilan, kasi sabi nga po dito, when we keep on complaining, the snakes are crawling all over, and the devil will keep on whistling to you. So, ayaw naman natin na mabagabag pa tayo, ayaw natin na may mga ahas sa paligid natin. So, we need to stop complaining. And sabi nga po doon, let's start giving praise to the living God. So, for the continuation lang po, binasa ko pa rin po yung lower part ng ating text. Sabi po dun sa Joshua 3, verse 3, giving orders to the people, when you see the ark of the covenant of the Lord your God, and the Levitical priests carry it, you are to move out from your position and follow it. So, meron pa rin pong instruction na in embarking our lives, kailangan, sabi po dito, we have to move out from your position and follow it. Kailangan pag nakita natin yung Ark of the Covenant, kailangan sundan natin. Sundan natin yung pangako ng Panginoon, sundan natin kung nasan yung presensya ng Panginoon, at wag na wag po tayong hihiwalay. Kasi on that way, pag nanatili tayo na nakasunod, nanatili tayo sa lugar kung saan nandun yung very presence ng Panginoon, nandoon na dadalhin tayo ng Lord dun sa bagay na mga pinapangarap natin, mararanasan natin yung mga pagpapala ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. And sabi po sa verse 4, then you will know which way to go, since you have been this way before, but keep a distance of about 2,000 cubits between you and the ark. Do not go near it. Verse 5, Joshua told the people, consecrate yourself, for tomorrow the Lord will do amazing things. So makikita natin dito na kailangan yung consecration. Kailangan i-consecrate natin yung mga sarili natin kung gusto nating maranasan yung mga bagay na gagawin pa ng Panginoon sa buhay natin. Kailangan maging totohanan na yung paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi na dapat barkadahan, hindi na dapat, ay, crush ko kasi si ganito, kaya ako pupunta sa church, hindi po ba? Hindi na dapat yung, ay, may free lunch kasi sa church, di ba? Kailangan yung maging makatotohanan na tayo sa panahon ngayon sa paglilingkod natin sa Panginoon, kasi hindi natin alam kung ano yung haharapin natin para sa araw ng bukas. And sabi po sa verse 6, Joshua said to the priests, take up the ark of the covenant and pass on ahead of the people. So they took it up and went ahead
of them. And the Lord said to Joshua, "Today I will begin to exalt you in the eyes of all Israel, so they may know that I am with you as I was with Moses." And last po, sabi po dito, "Tell the priest to carry the Ark of the Covenant. When you reach the edge of the Jordan's water, go and stand in the river." So makikita natin, when we reach the edge, diba, dun sa instruction, when we reach the edge, malalim, nakakatakot. Pero sabi po dito, but we need to keep going. We need to put our foot to the edge and follow the ark. Kailangan baon-baon natin lagi yung presensya ng Panginoon sa balikat natin. Tama po ba? Ilalakad natin ang lahat ng sitwasyon ng buhay natin nang may presensya ng Panginoon, and when we do that, kayang-kaya ng Diyos natin na hatiin yung dagat para sa buhay ng bawat isa sa atin. Tama po ba? Yung dagat na parati lang nating pinapangarap na ano kaya yung nasa kabila nun? Di ba? Kayang ibigay ng Panginoon eh. Minsan, sobrang imposible sa pananaw nating mga tao. Pero pag inilaban natin, nakasama natin ang Panginoon, imposible na hindi pangyarihin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. And share ko lang din po, naalala ko, nung last year po, bumisita po sa dito ang ating pong head, si Bishop Dante. And the time po ay parang nagkasal siya. Nung time po na yon, ako ay nagpe-pray sa Lord kasi ako po ay nagpaparank sa DepEd. And sobrang hirap po ng process dito po sa Quezon. And alam niyo po ba, pagkaalis niya, nakakatuwa kasi pagkaalis niya nung hapon, tumawag sa akin na pinapamili ako, 3 school, rank 1 ako. So, alam niyo po yun na sabi ko nga, imposible na mangyari na pumasok ako kasi sabi ko, sobrang daming gagaling, may mga master degree. Sabi ko, ako, ang dala ko lang yung seminar ko, yung training ko. Pero at the end of time, naisip ko, sige, advantage sa inyo na matatalino kayo. Pero sabi ko, hindi naman ako pababayaan ng Diyos na pinaglilingkuran ko. And on that very moment po, that day na bumisita dito si Bishop, then nag-chat na ang nanay ko, ay pastor, nakapasok na po siya sa DepEd. Alam niyo po ba, tuwan-tuwa po si Bishop Dante. Kasi alam niya po na matagal na idinudulog, matagal na ipinagpe-pray. So, last year po, naranasan ko na yung himala ng Panginoon na sa parang imposible dun sa kakayanan natin, pero sa kakayanan po pala ng Diyos, hindi imposible. So, naniniwala po ako sa buhay ng bawat isa sa atin, may mga encounters tayo sa Lord na ang tagal na nating pinagpe-pray, ang tagal na nating hinihingi, ang tagal na nating idinudulog, ang tagal na nating inilalaban sa panalangin. Then, sabi nga po dun sa nakita ko, manatili lang tayong nananampalataya dahil yung taon na ito, hindi mawawala ng kabuluhan yung pananampalataya natin dahil ibibigay ng Panginoon yung mga bagay na mabuti at ikakabuti na bagay at pagpapala para sa buhay ng kanyang mga anak. So, isang bagay po ang natutunan ko dito sa pinag-aaralan natin habang ito po ay naaral ko. Nasabi po dito, when we praise Him, God causes the confusion of the enemy. Na minsan, di ba, yung kaaway, ginugulo niya yung isip natin na di mo naman kaya. Di po ba? Lalo na ngayon, mag-umpisa tayo ng umpisa ng taon. Marami tayong bagay na tinatanaw, ine-expect na gawa ng Panginoon. So, isang challenge lang sa buhay ng bawat isa sa atin na mag-continue lang tayo sa paglilingkod natin sa Lord, palalimin natin yung relationship natin sa Kanya, yung ating pagsamba, gawin nating makatotohanan. Kasi sabi nga po, when we praise Him, God causes the confusion of your enemy. Hayaan mo na, sa buhay mo, hayaan mo na, yung diablo naman, yung nervyusin. Tama po ba? Hindi yung laging tayo yung ninenervyos. At sabi po dito, when you do not praise Him, the enemy cause confusion in you. Makikita natin, no?
kung hindi pala natin sasambahin ang Panginoon, na hindi tayo magiging makatotohanan dun sa paglilingkod na ginagawa natin, yung enemy, yung kaaway, yung diablo, siya yung magkakos ng confusion sa buhay ng bawat isa sa atin. So, wala naman pong Kristiyano nagdi-desire na magkaroon ng confusion. Tama po ba? And sabi po dun sa verse 30 ng Joshua, so nag-jump po ako sa Joshua 3 verse 13, and as soon as the priest who carries the ark of the Lord of all the earth set the foot in the Jordan, its water flows downstream, will be cut off and stand up in the lip. In verse 15 po, now the Jordan is at the flood stage all during harvest, yet as soon as the priest who carries the ark reach the Jordan and their feet touches the water edge, so the people cross over opposite Jericho. So makikita natin na hindi lang yung promised land yung mahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin. Mas mahalaga pa rin yung presensya ng Panginoon, yung pagsama ng Panginoon in embarking our life's journey. So, the presence of God is the promise. So, makikita natin dito, in embarking our lives, we should carry the ark of His presence on our shoulder. So, kailangan i-check pala natin yung shoulder natin. Ano ba yung dala-dala natin? Kasi, di ba, ang mga Pilipino mahilig pong magdala ng extra baggage. So, kailangan this time, i-check natin, ano ba yung dala-dala, ano ba yung nakaatang sa balikat natin. Ito ba ay yung presensya ng Panginoon na kung saan makakapagdulot ng mabuti sa buhay ng bawat isa sa atin, nakakapagdulot, makakatulong sa atin para makarating tayo dun sa promised land. Tama po ba? O hanggang ngayon, ang dala-dala natin, yung sama ng loob pa natin nung nakaraang taon, yung tampo natin kasi ang exchange gift na nakuha natin ay hanger. Tama po ba? So, kailangan po yung tatlong bagay na yon sa pagharap natin, sa pag-uumpisa natin ng panibagong taon. Mahalaga po na nandoon na lagi nating i-proclaim, lagi nating alalahanin yung covenant na ginawa ng Panginoon para sa buhay ng bawat isa sa atin kasi yun ay kailanman hindi po yun magbabago. At kailangan din po, laging ang Kristiyano ay parang Girl Scout at Boy Scout. Tama po ba? Kailangan tayo ay laging handa kasi hindi natin alam yung season, hindi natin alam yung journey, hindi natin alam kung anong plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang kailangan lang natin gawin is magtiwala, manampalataya at manatili sa paglilingkod natin sa Panginoong Hesukristo. Tama po ba? And next po, we need to possess the promised land. Kailangan hawakan natin. Kailangan, kung nakahawa ka lang sa Panginoon last year, kailangan ngayong year, yumakap ka na kay Lord. Huwag ka nang bibitaw. Wala nang ayawan. Tama po ba? Masarap na itodo-todo na natin yung paglilingkod natin sa Panginoong Hesukristo. Kasi nga po, dito, pinag-uusapan namin, hindi natin alam kung ano yung mangyayari para sa araw ng bukas. Hindi natin alam kung buhay pa tayo. Hindi natin alam, baka biglang dumating si Lord. Kaya po, ang nagiging challenge sa amin dito at this moment is kailangan yung paglilingkod natin sa Panginoon is itodo-todo na natin. Kailangan totohanin na natin at kailangan na kung ano yung binigay ng Panginoon na trabaho sa bawat isa sa atin is trabahuhin na natin despite of our busyness, despite minsan na napapagod tayo, nagda-doubt tayo. Pero sabi nga po, pagkasama natin ang Panginoon, patuloy siyang magbibigay ng kalakasan, ng wisdom at knowledge para sa buhay ng bawat isa sa atin. So, yun lamang po ngayong gabi at salamat po sa opportunity na makasama po ulit kayo ngayong gabi. So, bago pang lahat, tayo po ulit ay mag-pray sa Panginoon. Tayo ay magpasalamat kasi alam ko at we declare na ngayong taon, mas marami pang bagay na gagawin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Maraming mga prayers yung sasagutin ng Panginoon. Maraming mga tinatanaw lang natin, pinapangarap lang natin noon na
ibibigay ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. So, tayo po ay mag-pray. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Panginoon, we expect, Lord God, more from you ngayong taon. Salamat, Panginoon, sa mga bagong bagay na gagawin mo, mga bagong bagay na ipapakita mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, for your miracles, Lord God. Salamat for the answer prayers, Lord God, na pangyayarihin mo sa buhay ng iyong mga anak. At salamat, Panginoon, sa gabing ito, through your word, Lord God, na nakapagbigay, Panginoon, ng inspiration sa buhay ng bawat isa sa amin. At salamat, Panginoon, na patuloy mo kaming turuan, Panginoon, na mag-hold on, Panginoon, sa iyong presensya, mag-hold on sa iyo, Lord God, at hindi na kami bibitaw, Panginoon, kundi yung aming paglilingkod ay amin ang tototohanin, Panginoon, sa panahong ito. Salamat, Panginoon, sa iyong pinakamayamang papuri sa gabing ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayun lang po. Thank you po sa inyong lahat and God bless po.